mananampalataya na at mga tagasunod ni Kristo, sabi dito, kinakailangan tayo na mapuspos ng banal na Espiritu. Pag-uusapan natin, ikaw at ako, tayo na mananampalataya ni Kristo, kailangan tayo ay puspos ng banal na Espiritu. So, paano po tayo mapupuspos ng banal na Espiritu? Paano natin matatanggap yung kapuspusan ng banal na Espiritu, yung kanya sinasabing, yung anointing, di po ba yung being filled with the Holy Spirit? So, may mga ilang bagay po tayo na aalamin para tayo ay patuloy na mapuspos ng banal na Espiritu. Kagaya po sa panahon natin ngayon, kung tayo pong mananampalataya ay hindi mapupuspos o hindi tayo filled ng Espiritu ng Diyos, hindi po natin kakayanin. Ang dami pong problema, ang daming pagsubok, ang dami natin nakikita, ang daming negative, ang daming katatakutan. Ayan na lamang pong bagyo na yan, si Leon, ay tinakot na naman yung mga tao. Sabi ay signal number 4 and number 5. At kung titingnan mo doon sa mga balita, talagang yung ganun, may bilis at takbo ng ulan. Kaya po, tiis-tiis lang kapatid, at least makakapag-replay naman. Tayo naman po yung malayang mag-replay. Kapag ito pong mga ginagawa kong live, pag naka-isang buwan, magme-message sa akin si Meta. Tapos ang sasabihin niya na, delete, don't delete. Ganun po. Nagsesend po yun. Yung lahat po ng mga video natin. At kapag hindi ka nag-action doon, i-delete po nila lahat yung mga video. Ganun po yun. Nagsesend po ng message yun. Sasabihin niya, i-delete na ba ito? O ayaw mo? Kapag hindi ka nag-response, automatic i-delete nila lahat yun. Kaya po sa gabing ito, sabi po dito, unang bagay para tayo ay puspusin o ma-filled ng Holy Spirit. Ito po ay matatagpuan sa Galatia 4:6. Sino bang may mga Biblia dyan? If we want to be filled with the Spirit of the Lord, mayroon po tayong gagawin. Hindi po ito magic. May mga bagay po tayong gagawin para tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Sabi po doon sa Galatia 4:6, ito po yung unang bagay, so that we filled with the Spirit of the Lord. Sabi dito, at sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. So first requirement, so that we will filled with the Spirit of the Lord, we must be a born-again Christian. We must be a child of God. Yun po yung first thing. First requirement, so that you and me will filled with the Spirit of the Lord. We feel the presence of the Lord in our life. Yun po ang unang requirement na dapat alam natin. So, sa mundong ito, maliban pala ang isang tao ay maging anak ng Diyos, hindi po sila paghaharian ng banal na Espiritu. At hindi rin po nila mararanasan yung sinasabi na filled with the Spirit of the Lord unless they become a child of God, unless they become a born-again Christian. So kaya po malinaw din yung sabi sa John 1:12, maliban ang isang tao ay manampalataya, hindi siya pagkakalauban na maging anak ng Diyos. So, paano yun? Sa panahon natin, maraming tao po na ayaw nila maging born-again Christian. Yun pala yung first requirement para tayo ay parating makapuspos ng banal na Espiritu, para yung presensya ng Diyos sa iyo at sa akin ay maranasan natin. So, kaya po pala sabi rin ang lahat ng mga tao ay nilikha ng Diyos.
Maliwanag po ano. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. So yun po yung katotohanan na nakakalungkot. Ano? Maliban ng isang tao ay makipagkasundo muna sa Diyos, i-ask forgiveness from God para siya po ay mapatawad. At once na siya po ay nakatanggap na ng kapatawaran at siya ay nananampalataya, siya po ay magiging anak na ng Diyos. So once na isang tao ay naging anak na ng Diyos, doon po mag-uumpisa na siya ay siya po ay mapuspos ng banal na Espiritu Santo. Grabe, So, yun po yung requirements. Kaya po pala, maliban ang isang tao ay pagharian ng banal na Espiritu, maliban ang isang tao ay may Espiritu ng Diyos, sila po ay patay pa po at yung kanilang spiritual na kaisipan o paningin ay wala pa. Kaya kumisan kahit sila'y bahaginan mo, na po yung kamay ko, napatama sa electric fan. Ano ba yun? Kaya po pala ang isang tao na hindi pa pinaghaharian o hindi pa born again Christian, hindi po pala talaga nila mauunawaan yung salita ng Diyos. So kaya pala ang sabi ng Panginoon, we need to continually share the gospel. Share the gospel. Kailangan ng mga tao sa mundo na wala pang relationship with the Lord, kailangan mabuksan yung kanilang spiritual na spiritual eyes para makita nila, para maunawaan nila, maliban na tanggapin nila ang Panginoong Jesucristo, hindi po mananahan ang Holy Spirit sa mga tao. So, kapag walang Holy Spirit ang isang tao, sila po ay patay pa. Patay pa spiritually. Kaya po talaga, kumisan mararanasan natin na bahagi na sila. Wala pong epekto. Wala po. Parang, kaya pag minsan, pag nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, talaga pong sila ay bingi pa, bulag. Kaya po, maliban na buksan ng Diyos ang kanilang spiritual na pangunawa, tsaka nila maunawaan. Maliban na sila ay born again, doon pa lang po pala mag-uumpisa na sila po ay magkaroon ng presence of the Lord, yung Holy Spirit, para ma-feel, mapuspos. Kaya po nakakalungkot. Napakadaming tao na ayaw nilang maging born again Christian. Yun ang susi. Yung kilalanin mo si Lord, tanggapin mo siya, magsisi, manampalataya, para ang isang tao ay maging anak ng Diyos. Kaya po talaga mag-pray pa po tayo, para po marami pang tao ang maranasan na maging anak ng Diyos. Para yung kapuspusan. Bakit kailangan natin mapuspos ng presensya ng Panginoon, mga kapatid? Kasi kung wala po yung presensya ng Diyos, hindi po natin kakayanin. Ang daming pressure sa paligid natin. Ang dami pong pressure. Pero dahil ang Holy Spirit ay nasa iyo, nasa akin, kapag tayo nag-pray sa Kanya, kapag sinabi natin na tayo ay Kanyang puspusin, tayo pupuspusin ng Panginoon. Kaya, purihin ang Diyos. Amen. Hello, magandang gabi po, mga kapatid, Sister Tessie, Brother Moises. Hello, gandang gabi po. So, yun yung unang bagay, if we want to be filled ng Holy Spirit, kailangan tayo ay anak ng Diyos. O pangalawang bagay, para tayo parating mapuspos ng banal na Espiritu, sabi dito, ay matatagpuan din sa Gawa 5:32. Sabi doon, ipinagkakaloob niya ang banal na Espiritu doon sa mga sumusunod sa Kanya. So, once na tayo pala ay naging anak ng Diyos o a child of God, pangalawang requirements para tayo ay mapuspos parati ng Holy Spirit, sabi po dito ay obedience. Pangalawa po yung pagiging masunurin natin sa Diyos. Obedience, napakahalaga. Kasi kung ikaw ay anak na ng Diyos, nagpapasakop ka na sa Diyos Ama, siyempre, tayo ay magiging masunurin. Ngayon, yun po yung pangalawa. Kung gusto natin na continually, tayo ay ma-filled ng Holy Spirit of the Lord,
we need to obey God. Yung kanyang, ano ba yung mga inuutos sa atin ng Panginoon? Obedience, di po ba sabi doon ay, obedience is better than sacrifice. So bilang tayo mga anak ng Diyos, napakahalaga ng pagsunod sa kanyang kalooban. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Na tayo ay patuloy na mamuhay. We need to live in holiness. We need to live according to God's will. We need to, kasama yung filled with the Spirit. We need to share the gospel. Kasi kailangan masakatuparan yung Mateo 24:14 na once na every nation ay makarinig na ng salita ng Diyos, babalik na. So, maliban na yung mga tao ay magbahagi ng gospel o kay Jesus Christ, babalik ang Panginoon. Pero kapag hindi pa nakakarinig lahat, di maaantala pa yun sa pagbabalik niya. Kasi isa yun sa requirements din ng Diyos na babalik ang Panginoon kapag nakarinig na po lahat ang mga tao. Ayan. Hallelujah po rin ang Panginoon. Kaya po yun yung pangalawang bagay. Napakahalaga na tayo maging masunurin sa Panginoon. Bilang anak, yung pagiging masunurin ay dapat nating gawin. Malawak po yung obedience. Obedience to obey God's command, obedience to live a holy life, obedience to share the word of God, obedience na tayo ay mapanalanginin, obedience na tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos, obedience na tayo mag-pray, obedience na ipamuhay natin yung salita ng Diyos, di ba ba? Obedience na tayo ay mamunga. At yung bunga natin ay Galatians 5:21-22, love, joy, peace, goodness, kindness, gentleness. Yun yung mga bunga. Hallelujah. Gandang gabi, Sister Darlene. Hallelujah. Yun, yung mga bunga. Sa ating po mga buhay, mga kapatid sa online, tanongin ko po kayo, sa araw-araw po ba nating buhay, ninanasa natin na tayo ay puspos ng Holy Spirit? Everyday po ba na tayo nagpipray, nagdi-decree po kayo na, Lord, puspusin mo nga po ako ng Holy Spirit. Punuin mo nga po ako ng banal na Espiritu. I-anoint nyo nga po ako. Kasi kailangan po natin yun. Tsaka po kailangan natin isuot yung armor of God. Kasi po, kapag hindi po tayo, pagkagising natin sa umaga, hindi tayo nagpray na puspusin tayo ng banal na Espiritu, mahirapan po tayo. Kasi ang ating battle ay spiritual. Ang kaaway natin ay hindi nakikita. Sa maghapon, kung yung mga kasama mo, igagalitin ka, yung makikita mo sa TV, kung ano-ano, di po ba, may distraction. Kaya kung tayo puspos ng banal na Espiritu, may iwasan na tayo ay magalit o yung mainis. Kasi nga po, tayo ay puspos. Kapag sinabi kasing puspos ng Holy Spirit, ibig sabihin, yung laman natin ay patay. At yung banal na Espiritu ang nakikita sa atin, yun yung gumagalaw, yung gumagawa. Yan po yun, yung sinasabing puspos. Kasi kapag hindi po tayo puspos ng Holy Spirit, so, yung laman natin ang gagana. Kaya kung minsan talagang yung laman natin ang gagalaiti yan Yan. Hallelujah. Pero kapag ang banal na Espiritu ang nagari sa atin, ay naandun po yung kapayapaan. Kahit gusto nang magalit, pero dahil puspos ka ng Holy Spirit, ay nakokontrol. Kaya po, parati nating nasain na banal na Espiritu, every day, fill me with your Holy Spirit, fill me with your power, fill me with your anointing, your fruits, para tayo ay magtagumpay sa araw-araw nating buhay. Ayan! Ano pa yung kasunod? Pangatlong bagay, requirements para tayo parating puspos ng Holy Spirit. Ayan! At ito ay matatagpuan saan? Sa Lucas 11:13. Sabi dito, ibinigay ang banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Hallelujah! Tingnan din ang Gawa 4:31. Sabi dito,
Yung pangatlong bagay, para tayo ay parating filled ng Holy Spirit, ay we always prayerful. Ayan. Kung gusto pala natin na parati tayong puspos ng banal na espiritu, tayo pala ay parating mapanalanginin. Yun yung pangatlong bagay. Bakit po kaya, nagtatanong po kayo, bakit kaya napakahalaga na tayo ay maging mapanalanginin? Tingnan niyo po, once na tayo mapanalanginin, di po ba maiiwasan na tayo magkasala? Kasi nga po, itong mind natin sa maghapon, di po ba? Pwede po kasing itong ating mind, kapag hindi natin yan pina-anoint sa Panginoon, itong ating mata, yung ating dila, ating bibig, ating tenga, kapag ito'y pina-anoint mo sa Panginoon sa maghapon, at ang gagabay sa ating Holy Spirit, mapapabuti ka. Pero tingnan nyo po, pag hindi tayo ginagabayan at hindi tayo napupuspos ng Holy Spirit, may mga bagay na nasablay. Bakit? Kasi di po ba, sabi, the roaring lion ay umiikot dito. So kapag umiikot yung roaring lion, di ba, may maririnig tayong mga negative. Mayroon tayong makikita. Pwedeng may lumabas sa dila natin, di po ba, na magkakasala tayo. So kaya pala sabi nung iba, ang kaaway ay umiikot dyan. Huwag kang papayag na magpugad yun. Umiikot siya. Kaya po pala ang pangontra doon, we need to resist yung mga negative thoughts, yung mga kung ano-anong naandyan na nakikita mo para hindi tayo magkasala. Kasi nga, ang trabaho ng roaring lion ay maghanap ng masisila. Kaya po kapag gwardyado natin ang ating mind, ang ating, pag pinanood natin ang ating mind, ang ating itong 5 senses, so hindi basta-basta tayo madadaya ng kaaway na paikot-ikot. Amen. Kasi po pinagwardyahan mo pati puso natin. Di ba pinapaanot natin ang puso natin? Kasi nga po yan yung mga sensitive na pwedeng dayain ng kaaway. Kasi nga po dyan lang siya paikot-ikot yung kaaway. Kaya po sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan tayo ay prayerful. Kaya po sabi doon sa unang Thessalonica 5:17, pray without ceasing. Kaya po, whatever we do, kung ano man ang ginagawa po pala natin, ay pwede tayong manalangin. Halimbawa, kahit naglalaba, o halimbawa, ay kinakasakay, may ginagawa ka, pwede pong mag-pray tayo, di ba? Ano ay maggagana sa pag-pray natin? Yung puso natin at isipan, nakakonekta, spirit to spirit. Tama po ba? Sino pong nakaranas nun? Na may ginagawa kayo, gumagana yung iyong mind, nakikipag-connect ka sa Lord, nagpe-pray ka. Amen? Naranasan niyo po yun, mga kapatid, na habang ikaw ay ikaw, Sister Evangeline, naranasan yun kahit busy, pero yung mind mo, nagpe-pray ka, mayroon kang connection to the Lord. Why? Because the Holy Spirit is in you, is in us. Yung Holy Spirit yung nagko-connect. Kaya po pag minsan kahit tayo busy, di po ba, yung busy rin yung iyong mind na nakikipag-usap ka at may sinasabi ka sa Panginoon. Hallelujah. Kaya yun yung sinasabi na kapag tayo ay parating puspos ng banal na spirito, yung connection natin sa Lord ay parating na andun. Amen. Yes, salamat po kapatid na Evangeline. Hallelujah. Yes, meron po tayo. Kasi nga po, ang Panginoon natin ay spirit na. Hindi na mga bato-bato. Kaya nga sabi, sambahin niyo ako sa spirito at katotohanan. So we can commune with God through our spirit. So kaya po tayo, everywhere we go, tayo ay may connect. We can connect to God because spirit to spirit, heart to heart. Kaya po, grabe kaya po, kung patuloy gusto natin puspusin ng Holy Spirit, ng kanyang power, ng kanyang fire, we need to be prayerful. Diba natatandaan nyo si Daniel, diba sabi doon, tama nga ba ako, si Daniel nga po ba yun? Siya ay nagpe-pray si Daniel, siya ay nagpe-pray ng 3 times a day, sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Kaya siya ay pinahuli at itinapon, di po ba? Kasi nahuli siya na nananalangin. 3 beses yun
At ang ginagawa ni Daniel, di ba pumupunta pa doon sa tuktok, nananalangin siya doon lumuluhod. Pero nung time nila yun sa Old Testament, now we are living in the New Testament na andito na tayo sa panahon ng Holy Spirit. Kaya tayo makakapanalangin ng spirit to spirit. Kaya nga everywhere eh. Tingnan niyo po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Imagine niyo, ang dami nating tatawag all over the world. Lahat ng mga Christian, lahat ng tunay na anak ng Diyos na tatawag sa Kanya, nakikinig niya. Di ba sobrang kapangyarihan yun? Imagine mo, ako ngayon, tapos kayo dyan, tapos yung iba pa na nasa ibang lugar na nagpe-pray, naririnig lahat yun ng Panginoon. Kasi the Holy Spirit is the power of God. Alam niya yun. Kaya umakyat si Jesus Christ sa langit eh. Kasi kung hindi siya aakyat, nandito siya sa lupa bilang tao, hindi niya maiisugo ang Holy Spirit. Because the Holy Spirit is the power. Amen. Siya yung nagkukunik sa atin, di po ba? Sabi, when we pray, na hindi natin naunawaan, that is the Holy Spirit is groaning to God. We have the Holy Spirit na tutulungan tayo to pray para yung ating prayer ay makarating sa trono ng habag at awa. Kaya po hindi tayo dapat matakot. We have the Spirit of the Lord na patuloy na tayo i-anoint, ipupuspusin niya para magawa natin yung kalooban ng Diyos, para magawa natin na sumunod sa Panginoon, sa Kanyang kalooban sa iyong buhay. Amen! Hallelujah! Hay, bigla pong nagtataasan ng balahibo ko kapag kinakausap ko po ang Lord. Yes, totoo po yun. Why? Kasi kapag minahal natin ang banal na Espiritu, mamahalin ka din yan. Amen? Kasi yun yung kanyang yun yung kanyang anong tawag doon? Siya yung isinugo para comfort us, to teach us the way to live a holy life. Kaya po, mahalin natin ang banal na Espiritu kasi siya yung kasama natin sa panahong ito. Amen? Yes, may time pa nga po na hindi lamang, yun yung presence ng Lord, minsan kapayapaan, kung minsan iiyak ka na lang, kung minsan para kang nag-aapoy, that is the presence of the Lord ay nasa iyo. Ano po? Kapag napuspos ka pa noon, nag-i-speak in tongues yun. Naranasan niyo po ba yung kapag ikipuspos na puspos, maya-maya, nagpipray in tongues ka na. Kaya po, mahalin natin ang Holy Spirit. At kung gusto mong puspusin ka niya, mag-speak in tongues, ibibigay niya yung sayo. Ganun po siya, kamahal tayo ng Holy Spirit. Ayan, pangatlo, pang-apat na tayo. Hallelujah. Sabi dito, pang-apat na requirements para tayo patuloy na mapuspos ng Espiritu ng Diyos ay, eto dito, pagsunod, pagnanais, kailangan nating i-desire na mapuspos ng Holy Spirit. Sabi po doon, matatagpuan po yung sa John 7:37-39. Kung ang sino mang tao'y nauuhaw, tingnan din. Humingi po siya. So, kailangan pala natin na hingin. Lord, fill me with your Holy Spirit. Fill me with your Holy Spirit. We need to ask. We need to desire. Kasi kapag hindi pala tayo nag-pray, nag-desire, na tayo puspusin ng banal na Espiritu, hindi po tayo mapupuspos kasi Holy Spirit is a gentle. He is a gentleman. Hindi ka nun po persahin. So, if we want to be filled with the Holy Spirit, kailangan po na i-desire mo na puspusin ka ng Holy Spirit. Ano po? Kasi kung hindi ka magpapapuspos, ay hindi po. Kasi nga po, it depend to us, yung ating puso. Amen? Yun po yung mga dapat nating gawin. At mayroon pa po dito, we need to wait, sabi doon, pang-apat, pang-lima, kailangan nating maghintay, sabi sa Lucas 24:49 at Gawa 1:4. Hintayin ang pangako ng Ama, huwag magmadali. So kaya po pala, yung iba hindi pa po nababaptize ng Holy Spirit. Kasi po sabi doon, yung kung gusto natin na lalo tayong gamitin ng Panginoon, mightily, powerful, effectively, we need to ask, we need to desire to baptize with the Holy Spirit. Alam niyo po ba, kapag binaptize po kayo ng Holy Spirit, yun po yung mag-speak in tongues ka. At kapag ikaw po ay nakapag-speak in tongues, mas matindi pong kapangyarihan ang sasa iyo at sasa akin. Once na naranasan mo po yun, yun po yung hinihingi. Yung iba po ay hindi pa nag-i-speak in tongues.
Yun po ay gifts ng Panginoon, dapat na makamtan natin. Kaya lang po, may kanya-kanyang timing. Kapag hindi pa panahon sa iyo na ipagkaloob ng Diyos yung speaking in tongues, maghintay lang po tayo. Kasi sabi nung iba, hindi ko nararanasan yung mag-speak in tongues. Bakit yung iba meron, bakit ako wala? Yun po ay regalo ng Banal na Espiritu. Ibibigay niya po yun sa gusto niyang bigyan. Kaya lang po, kung gusto niyong makaranas ng speak in tongues, may mga gagawin nga po kayo. You need to wait kung kailan niya ipagkakaloob yun. Kasi po, iba po talaga. Kapag po naranasan yung mabaptize po kayo ng Holy Spirit speak in tongues, doon po lalo bababa po yung fire na sinasabi. Di po ba doon sa upper rooms, di po ba nang bumaba yung Holy Spirit ay may mga yung apoy na tongues, sila ay binaptize, kaya sila ay nagsalita ng iba't ibang wika. Yun po yun. Doon sa yung Day of Pentecost, yung 50 days na bumaba yung kapangyarihan ng Diyos. So kaya po sa panahon natin ngayon, napakahalaga po na tayo ay mabaptize ng Holy Spirit. At yung baptism ng Holy Spirit na yun ay speaking in tongues. Kung hindi pa yung nararanasan, pwede nyo pong hingin yun sa Panginoon. At kapag naranasan nyo pong mag-speak in tongues, iba po, lalo kayong magkakaroon ng boldness. Hindi na po kayo mahihiya. Lalo kayong magiging matapang at hindi kayo matatakutin. Yun po yun, once na maranasan nyo. Kaya lang po, it's up to Holy Spirit kung ibibigay po niya. Kaya sabi doon ay, you need to desire at kailangan nyo pong maghintay sa tamang panahon para ipagkaloob niya yung mga bagay na yan. At syempre, sabi po doon, pinakahuli na requirements para tayo ay patuloy na makatanggap ng kapuspusan o filled in the Holy Spirit ay sa Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at magpabautismo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Awit 66:18. Hindi makakapamuhay ng banal, hindi makakapamuhay ang banal na Espiritu kasama ng kasalanan. Yun, napakahalaga po yun. Ang isang tao po pala muna ay kailangang makatanggap ng kapatawaran. So, maliban na ang isang tao ay magsisi, hindi po siya mapapatawa, di po ba? At alam naman po natin na maliban ang tao ay magsisi, tumingin ng tunay na kapatawaran sa Diyos ay malabo po. At ang sabi nga doon, hindi pala tayo papakinggan ng Diyos. Kapag tayo tumawag sa Kanya, kapag tayo nanalangin sa Kanya, kapag may nakita siyang mga kasalanan sa ating puso, hindi po makakapamuhay sa atin ang banal na Espiritu kung tayo ay may kasalanan. Kaya po pag tayo, di po ba, sa panahon natin, kahit tayo mga mananampalataya na, di ba? Kapag tayo may nagagawang mali, ay di po ba kinukonvict tayo ng banal na Espiritu? Ay kapag wala na pong nagkukonvict sa atin ng Holy Spirit, kapag tayo nagkakamali, delikado na yun. Halimbawa, tayo ay nagsinungaling, tapos wala nang konviksyon, ay delikado yun. Kailangan na kapag tayo may nagagawang mali, ay may nagkukonvict sa atin. Bakit? Para tayo ay makahingi agad ng kapatawaran. Kasi alam ng Panginoon tayo nasa lupa, tayo ay nagkakasala pa, nahahawahan ng mundo. Sino pong hindi pa nahahawahan dyan ng mundo? Di ba nahahawahan tayo? Kaya po napakahalaga na yung first John 1:9, if we confess yung ating mga nagagawang kasalanan, patatawarin tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Kaya alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Alam niya na tayo na habang nasa lupa magkakasala, kaya nag-provide siya ng kapatawaran. Pero wag na po naman natin uulit-ulitin yung kasalanan, ha? Imagine mo, sa magapo, nakasampung kasinungalingan tayo. Nakakahiya yun sa Panginoon. Sabi doon, tayo ay bilang mga anak ng Panginoon, tayo mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At kung tayo nahulog sa kasalanan, we need to ask forgiveness. Sabi nung iba,
totoo naman, di po ba, habang tayo nasa lupa, tayo nagkakasala pa. Kaya po yung once save, always save, ay parang nakakatakot yun. Halimbawa, tinanggap mo na si Kristo. Dahil natanggap mo ng kaligtasan, may sigurado ka ng kaligtasan mo. Okay lang na magkasala. Oo, parang ang hirap nun. Parang ang hirap nung ganun. Na ikay nakatanggap na, pero nagkakasala ka, pero sasabihin mong ligtas. At tandaan po natin mga kapatid na, ang kaligtasan ay hindi po nawawala. Ang kaligtasan ay may kasiguraduhan. Yung lahat naman tumanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, sigurado yan na may kaligtasan buhat sa Diyos. Dahil ang kaligtasan na ginampanan ng Panginoon si Kristo sa iyo at sa akin ay hindi nawawala. Pero, kung ang isang tao ay aalis kay Kristo at yung pananampalataya niya ay mawawala, yun po yung nakakatakot. Kasi yung pananampalataya, yun ang susi para tayo ay makarating sa langit. So, ang isang tao na nawala yung pananampalataya kay Jesucristo, hindi na nagpatuloy, ay nakakatakot. Yung kanyang kaligtasan ay mawawala ng kabuluhan. Kasi po, ang kaligtasan ay galing kay Jesus Christ. Pero ikaw yung lumayo sa pananampalataya. Kaya po yung ating binigay na salvation sa atin ay tawag doon, magpatuloy tayo na ingatan yon sa pamamagitan ng pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kung hindi, sayang po. Kasi tayo binigyan ng Panginoon ng anong binigay sa atin? Ng kalayaan na pumili. Hindi tayo ginawang robot ng Panginoon. Tayo binigyan ng pagkakataon na pumili. Kapag pinili natin na manatili sa pananampalataya kay Kristo hanggang wakas, so makakamtan natin yung pangako na kaligtasan para sa atin. Amen! Hallelujah! So, Ama, sa pangalan so salamat po sa gabing ito. Nawa po nadagdagan ang kaalaman ng aking mga kapatid na kapag gusto po namin na patuloy na mapuspos ng Holy Spirit, napakahalaga po na kami po ay nakatanggap ng kapatawaran, kami po ay anak ng Diyos, kami po ay mag-desire nito, kami po ay patuloy na maging masunurin sa iyo, at kami po ay patuloy na maging mapanalanginin. Ama, maraming salamat po at magrema po yung mga salita mo upang even we are living in the last days, kami po ay lalo pang magpapuno sa iyo, magpapuspos pa upang kami makatayo, makasurvive sa mga padating na kahirapan, oh God, in the name of Jesus. Hallelujah. At sa mga persecution, tulungan mo po kami, Ama, na matayuan at parati pong ipokus namin ang aming mga paningin. Kaya po pala sinasabi mo, fix our eyes unto Christ Jesus alone. Dahil po yung halaga ng pananampalataya ay napakahalaga. Yun po, tulungan po kayong aming pananampalataya ay manatili sa iyo at hindi po ito manlamig in the last days. Hallelujah. At kami po hawakan mo. Sa gabing ito, Lord, tulungan mo kami sa bawat panalangin namin. Kami po ay samahan mo, Holy Spirit, be with us. And teach us, Lord, that our prayer ay makarating sa trono ng habag at awa ng aming Diyos Ama. Banal na Espiritu, maraming salamat po at samahan mo kami. Salamat po. Jesus name we pray. Amen. Ayan, palakpakan.